Magandang araw mga kaibigan. Welcome muli sa ating kwento ng pag-ibig at tawanan. Sa ating programa, pinapaalala natin na ang pag-ibig ay hindi lang nahanap sa mga parke, kapihan o mall. Minsan, matatagpuan mo rin ito sa lugar na least expected. Oo, pati sa mundo ng mga night shift warriors sa BPO industry. Sa bawat tawag na sinasagot, sa bawat puyat na pinipilit kayanin, hindi mawawala ang mga kwento ng pagkakaibigan, tawanan, at syempre, kilig. Ngayong araw, ibabahagi natin ang isang nakakatuwang kwento mula sa ating letter sender na si Jessica. Isang simpleng dalaga na sa gitna ng stress at shifting schedules, natagpuan ang kakaibang saya, gulo sa puso. Tara na't sabayan natin siya sa kanyang journey. Baka sakaling habang nakikinig kayo, maalala nyo rin ang mga kilig moments sa opisina. Dear Kuya Japes, ako nga pala si Jessica, 23 years old, isang customer service representative sa isang BPO company dito sa Ortigas. Sabi nga nila, sa call center daw, hindi lang kape ang nagpapagising, kundi pati na rin yung mga taong nakakasalamuha mo. At totoo pala yun, Kuya Japes. Unang linggo ko pa lang sa floor, parang teleserye na agad. Imagine mo, habang nag-a-adjust pa ako sa mga calls, andyan si Arman, 25 years old. Team leader namin. Ang unang bati niya sa akin, "Jessica, ready ka na ba sa wave of irate calls?" Sabay ngisi. Sabi ko naman, "TL, pwede bang wave of compliments na lang muna?" Sabay tawa kaming pareho. Simula noon, naging magaan yung pakiramdam ko. Gentleman kasi si Arman. Lagi siyang handang tumulong. Pero may times na parang may malalim siyang iniisip. Tapos, ayan na si Ruel. Trainer namin. Super kulit. Imagine mo, break time pa. Meron na siyang binibigay na mga notes or chinachat niya ako sa teams namin. May mga drawing ng smiley face at messages tulad ng, "Good job sa call ha, Ate Jess." Ang kulit, pero nakaka-good vibes din. Minsan, nahuli pa nga siya ng supervisor namin habang tinatype niya sa computer niya yung doodle niya para sa akin. Sabay tawa ng buong team. At ito naman, Kuya Japes, si Jerome, 26. Siya yung IT sa company. Tahimik, laging may headset, parang nasa sariling mundo. Pero Kuya Japes, nung isang beses na nagka-system issue kami, siya yung lumapit. Sabi niya, "Don't worry, Jess. I'll fix it. You just focus on your smile. Baka mahawa yung system at gumana na rin." Napangiti talaga ako dun. Simula nun, parang
iba yung tingin ko sa kanya. At syempre, Kuya Japes, si Marcus. Kaedad ko din. Ka-wave ko. Siya yung tipong kahit puyat na, may energy pa rin. Lagi akong ginugulat sa station ko, tapos sasabihin, "Jess, kape tayo." Sagot ko, "Basta ikaw ha. Sagot mo ang kwento para hindi ako antukin." Minsan, sabay din kaming lumalabas after shift. Kahit opposite yung way namin, pinipilit niya na ihatid ako sa jeep stop ko. Dumating yung point na sabay-sabay silang may moves. Si Arman, nagayang mag-copy after shift pero solo daw dapat. Si Ruel, nagbigay ng milk tea na may sulat pa sa cup, "Laban, Jess!" Si Jerome, biglang nagayang may magsabay ng lunch sa pantry. Kahit never siyang sumasabay kanino man. At si Marcus, consistent pa rin. Sabay kaming umuuwi kahit minsan inaantok na siya sa biyahe. Kuya Japes, parang sitcom yung nangyayari. Isipin mo, may eksenang sabay-sabay silang nagpunta sa station ko para mag-aya. Tapos, nagkatinginan silang apat. Para silang nasa staring contest. Habang ako naman, hindi ko alam kung matatawa ba ako o matutunaw sa kaba. Pero habang tumatagal, na-realize ko, oo nga, sweet silang lahat. Pero iba yung consistency ni Marcus. Hindi siya nagpapakitang gilas. Hindi rin siya masyadong pa-effort. Pero siya yung laging nandyan. Yung tipong simple lang, pero ramdam mo yung sincerity. Kaya, Kuya Japes, sa gitna ng puyat at pressure sa calls, masasabi ko, si Marcus ang naging liwanag ko. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ito, pero sigurado ako sa isa. Sa dami ng hello at thank you for calling sa araw-araw, siya yung gusto kong laging kausap kahit off calls na ako. Maraming salamat po muli, Kuya Japes. Nagmamahal, Jessica. Mga kaibigan, sa pag-ibig, hindi nakukuha sa dami ng effort ng iba o sa pinakamagandang linya. Ang tunay na mahalaga ay yung taong consistent, totoo, at hindi nagsasawang nandyan para sa'yo. Sa mundo ng trabaho na puno ng stress at puyat, minsan sapat na yung isang taong kayang gawing mas magaan ang lahat. At ayan mga kaibigan, natunghayan natin ang kwento ni Jessica. Isang paalala na kahit sa gitna ng night shift, deadlines at endless calls, may puwang pa rin para sa pag-ibig at kasiyahan. Kaya't huwag nating maliitin ang maliit na bagay. Minsan, yung simpleng effort at consistency, doon natin matatagpuan ang totoong pagmamahal. Hanggang sa muli, ako ang inyong Kuya Japes at ito ang kwento ng pag-ibig at tawanan. Magandang araw sa ating lahat at sana kayo rin matagpuan nyo ang taong kayang gawing mas magaan
ang bawat araw.